Heto mga boss, hindi naman sa tinatakot ko kayo pero tingin ko magiging malaking problema ito doon sa mga content creator or channels na ganito yung style ng content nila, especially dito sa YouTube, ano. So alam naman natin guys, this past few months na yung repetitious content policy ay napalitan po siya into inauthentic content policy. So doon sa mga bago at sabihin natin talagang bago dito sa YouTube. So pag sinabing inauthentic content, ito po yung mga contents na talaga namang almost repetitive lang. So pinauulit-ulit, ini-spam lang yung video para magkaroon sila ng content. So let's just say walang human effort, walang human touch. At the end of the day, ginawa lang yung video para magkaroon ng views. So yun yung tinatawag natin na inauthentic content. So alam ko, kulang pa yung explanation ko about doon. That's why, i-explain natin dito sa vlog na to yung mga kailangan nyo malaman, yung mga latest update, especially sa inauthentic content policy. So doon sa mga nanonood ngayon ng vlog natin for today, napakaswerte nyo kasi kahit papaano malalaman nyo yung tatlong kategory kung saan dito malalaman natin kung bakit nagkakaroon ng violation yung mga contents natin, especially sa inauthentic content policy. Okay, pero i-discuss muna natin to ng dahan-dahan, ano. So sabi dito mga boss, ano ba yung key policy details? Okay, so name change, katulad nung sinabi natin kanina, from repetitious content to inauthentic content. Okay, para mas ma-describe ko ano ba yung mga videos na automated talaga, halos hindi na i-edit ng tao, talagang automated, ibig sabihin talagang 100% isinaasa na lang lahat sa AI, okay? So, bulk-created material. So, kumbaga yung mga templates na ginagamit, talagang ginawa lang para magkaroon ng views, and at the end of the day, pinapahaba lang yung videos ng walang human touch. So, walang intention na, alam mo yun, walang value na may bibigay sa audience and of course sa viewers nung video na yon. And next natin guys, yung core target. Ano ba yung pinakang reason bakit nagawa or nabuo itong policy na ito? Ano? So, low effort automation. Okay, so hindi naman sinasabi dito na bawal na po ang YouTube automation na. Ang sinasabi po dito mga boss is yung low effort automation. So, walang human touch. Halos hindi na gumagamit ng editing ng totoong tao, di ba? So, faceless mass-produced clip channels and unedited robotic voice over videos. Ito kasi yung nagiging problema habang nag-e-evolve ang YouTube. So, syempre, nag-e-evolve din po yung mga editing software, yung AI na ginagamit natin, at yung iba, alam ko, ginagamit nila ito sa tamang paraan. Pero may iilan na inaabuso yung kakayahan po ng AI sa panahon ngayon. Di ba? Alam naman natin na yung AI nakakatulong siya para ma-upgrade yung ating mga thumbnails, yung mga videos, di ba? Paglalagay natin clips na kung saan tayo yung gumawa talaga. Pero sa kabilang banda, may mga tao po talaga na umaabuso. Diba? Ginagamit nila yung AI para makapag-produce sila ng contents ng low effort. So pag sinabing low effort, hindi sila yung gumawa ng sariling script, hindi rin po sila yung nag-originate ng mismong thumbnail na inedit or yung mismong nilalaman ng videos, talagang inasa na lang sa mga script or dun sa mga prompt na hindi naman din talaga galing sa kanila. No? So kumbaga talagang naabuso siya kaya ginawa itong policy na ito. Okay? So allowed content, ito yung mga pwede, no? Standard reaction videos, pwede pa rin po yan sa ngayon. Commentary, clips, and compilations remain approved as long as they contain genuine human input. No? So lagi natin nababanggit yung human touch, human input, yung editing natin bilang tao, di ba? Hindi yung inaasa na lang natin 100% or lahat sa mga AI softwares or anything na makakatulong or maabuso nyo bilang isang content creator, ano? So dapat hindi po talaga mawawala yung genuine editing natin, no? Yung human touch kung tawagin, and of course creativity and transformative value. So dun sa mga nagtatanong, DJ, paano ba talaga namin malalaman, di ba, kung may human touch or wala? Alam nyo guys, kayo lang po yung makakasagot niyan kasi at the end of the day, alam naman natin yung mga pinagagagawa natin dito sa YouTube. Some of you, alam nyong mali na yung ginagawa nyo, alam nyong hindi nyo na masyado ine-edit, inaasa nyo na lang talaga dun sa mga apps na meron kayo. Magtataka pa kayo kung bakit nagkakaroon kayo ng violation, di ba? Minsan nagbubulag-bulagan na lang tayo eh. Yun ang katotohanan eh. Pero at the end of the day, alam nyo sa sarili nyo na may mali doon sa ginagawa nyo. Heto na nga guys, commercial break muna tayo, especially sa mga gamers and live streamers na nanonood sa atin ngayon. Alam nyo ba guys na merong isang platform na nag-o-offer ng sobrang murang gaming top-ups, live streaming points, and gift cards. So guys, ito po yung CocoDP. So dun sa mga nagtatanong, DJ, paano kami makakapunta dyan? So i-check nyo lang po yung comment section natin, i-click nyo po yung link, depende kung nasaang bansa kayo. So guys, madami kayo makikita dito like live streaming apps,
Meron din tayong iba't ibang games, meron din tayong iba't ibang vouchers, at marami pang iba. So DJ, paano kami makakabili ng mga gift cards or points dyan? So for example, sa Popolive, click nyo lang po. And then, pumili kayo ng package na gusto nyo sa step number 1. Step number 2 is, pumili kayo ng payment method for maximum discount. Ang piliin nyo po ay yung KuCoin. At marami naman tayong payment method na available dito mga boss, no? Step number 3, ilagay nyo po yung user ID number nyo and of course yung email address. At yung final step, click buy now. So guys, wala pang isang minuto, marireceive nyo na po yung coins or yung package na bibili nyo dito. At pwede nyo pong i-check sa inyong mga accounts or email. Kaya dun sa mga naghahanap ng murang recharge at sulit na top-up, I suggest dito na po tayo lahat sa CocoDP. And kaya nandito rin po tayo ngayon para i-clarify, para i-discuss sa inyo kung ano yung pwedeng pagkakamali na ginagawa nyo pala na hindi nyo alam, di ba? So, dito na po tayo dadako mga boss doon sa tatlong kategory na kung saan i-separate po ito para talagang ma-determine kung ano ba yung mga contents natin na inauthentic. So, yung una mga boss, generic and repetitive content. So guys, ito po yung example at credits po pala doon sa TubeBuddy. And of course, doon sa owner ng video na ito. So, ilalagay na lang po natin dito sa ating video. So, as you can see mga boss, identical templates. Kung titignan nyo po yung templates na pinakita natin. So, nagmumukha siyang gumagalaw. Gawa ng mga effects na naandun sa template. Pero kung susuriin nyo mga boss, same image lang siya na pinahaba lang. Diba? So, meaning walang pagbabago. So, bulk uploaded slideshow. So, pag sinabing bulk, bultuhan, yung mga videos na sobrang dami, sabihin natin, mag-upload ka ng video sa isang bagsakan, sobrang dami or sobrang haba nung mga clips doon sa isang video nyo na almost walang nagbago. And of course, automated pipelines with minimal variation. Pag sinabing minimal variation, guys, ito yung mga clips, mga videos na kung saan wala naman talagang pagbabago. Wala namang editing na naganap, no? Across videos or channels, no? So ito yung example ng generic and repetitive content. Pangalawa, off-putting or distressing content, material designed to shock or spam users with unpleasant, low-quality tropes. So madami dito sa YouTube, guys, ang gumagawa ng top 10. No? So yung mga hacks, iba't ibang klase ng contents about dito. So parang dinisenyo siya para magkaroon lang ng views. Pero guys, at the end of the day, ang pakiramdam ng viewers, parang dinaya sila. Kasi yung ine-expect nila doon sa thumbnail and of course doon sa title, parang hindi naman yon yung nakuha nila doon sa video na pinanooran nila. So ibig sabihin, parang pakiramdam ng viewer is nadaya sila. So syempre, naklik na nila yung video tapos nung pinapanood na nila yung video, wala naman doon yung interest, wala naman doon yung reason bakit nila klinik yung video. And of course guys, nakaramdam sila ng something, di ba? Na talagang hindi maganda doon sa pinapanood nila. So that's why pwede rin silang lumabag dito sa off-putting or distressing content. And ito guys, madalas itong makita hindi lang dito sa YouTube. So sa iba't ibang platforms, dahil nga talagang grabe na yung AI nowadays, ito for sure magiging familiar kayo dito. So yung AI personas on sensitive topics, sabi dito, virtual avatars or synthetic voices presenting information regarding sensitive niches like finance, health, legal advice without actual subject matter expertise. So, meron ako nakita dito na video. So, sino nakakakilala dito kay Vico Sotto? Di ba for sure, kilala nyo si Vico Sotto, no? Tapos, yung nanay ko, sabi niya, "Huy, MA, tignan mo tong video. So, mag-i-invest lang tayo ng 5K, tapos may makukuha tayong 20K after 2 to 3 months. Tapos, yung chinek ko yung video, si Vico Sotto, parang siya, no? Pero nung inobserbahan ko, sabi ko sa nanay ko, hindi yan si Vico, AI yan. Ayaw pa nga maniwala nung nanay ko kasi nga para talagang si Vico yung nagsasalita. Tignan nyo guys kung gaano katindi ang AI. So paano na lang po kaya yung mga Pinoy or nandito sa Pilipinas na may katandaan na yung edad. Pero kung yung mga kababayan natin, di ba, dito sa Pilipinas na may katandaan tapos mapapanood yun, mapapaniwala ka talaga eh. So that's why hindi rin po talaga maganda yung ganitong klase ng content, especially kung gumagamit kayo ng persona, mga professional na images, ng mga taong hindi naman talaga nag-exist kasi ang ibig sabihin na ito mga boss is AI personas. So parang gumagamit sila ng professional na images like for example, litrato ng abogado, tapos litrato ng doktor, and then gagamitin nila yon para doon sa AI videos na gagawin nila. So ang tendency, lalagyan nila ng script at parang yung mismong tao na yon yung nagsasalita.
So anong magiging epekto nito doon sa mga makakapanood ng video? So syempre akala nila totoong tao, mukhang professional yung ginamit na image, so ang tendency maniniwala yung mga makakapanood. Even though tayo, hindi naman natin paniniwalaan yan kasi may alam tayo sa social media and of course sa AI. Paano na lang po yung mga kaibigan natin, mga kababayan natin na walang alam sa ganitong AI personas? Diba? So that's why mga boss, maging pagmatsyag din kayo, especially dun sa mga kasama nyo sa bahay. Kung may mga magulang kayo, may mga lolo at lola pa kayo na kung ano-anong pinapanood sa kanilang mga phones, kasi alam naman natin na nagiging techy rin yung mga yan. So kumbaga nagiging high-tech na rin yung mga gamit nila. Pero syempre hindi maiiwasan na pagka nakakakita po yan ng video, especially pagka humahanga sila doon sa tao na nagsasalita sa video, talagang maniniwala po yan. At example po, yun yung nangyari sa nanay ko, na kung saan akala niya si Vico Soto yung nagsasalita, which is nung tinignan ko, AI lang talaga siya. Pero kuwang-kuha yung bukas ng bibig, yung boses, so ganun na po katindi mga boss, yung AI persona nowadays. So that's why itong mga categories na to guys ay pinagbabawal kasi nga parang idinisenyo siya para dinlangin yung mga viewers. Diba? Para magkaroon lang ng views yung mga videos without giving them alam niyo yun, valuable information. Walang matututunan yung mga viewers. Kumbaga talagang pinapaasa lang. Kaya para sa akin mga boss, kung tatanungin nyo ako na DJ May, okay ba yung update ni YouTube about dyan sa inauthentic content? Tapos kinategorize pa sa tatlo, which is yung generic and repetitive content of putting or distressing content at AI personas on sensitive topics. Kung ako yung tatanungin nyo guys, sobrang ganda. No, kasi pinapahalagahan natin dito yung safety ng mga kababayan, mga tao na makakapanood sa YouTube. And at the same time, nababawasan yung mga content creators na may pagkatamad, especially sa editing. Ano guys, masakit man sabihin pero talagang alam naman natin kaya yung iba hindi na nag-e-effort doon sa video dahil tinatamad. At dahil nga may pagkatamad, gusto nila mag-produce ng sobrang daming content, inaasa na lang lahat sa automated system, no? Inaasa na lang lahat sa AI na kung saan hindi naman talaga nila ini-edit. Guys, uulitin ko, hindi bawal ang paggamit ng AI application. Ang bawal po dito is yung pag-abuso nyo doon sa mga AI platforms. Okay? And guys, ang AI nakakatulong po yan. Kasi ako, aminado ako, gumagamit ako ng AI, especially sa mga thumbnails ko. No, kung mapapansin nyo, kahit papaano nag-upgrade po yung mga thumbnails natin these past few days. Pero hanggang dun lang. No, hindi tayo katulad ng iba na gumagamit ng AI, inaabuso, di ba? So kung ano-anong prompt pang pinoproduce, hindi na makatotohanan yung iba. So that's why talagang kung mawawala yung channel nyo or magkakaroon kayo ng violation, hindi ako naniniwala na hindi nyo alam. For sure, alam nyo yan simula pa lang. Kaya dun sa mga kaibigan natin na nakapanood ng video natin for today, mag-ingat-ingat na po tayo. Okay? And kung sa tingin nyo guys, madami kayong natutunan sa vlog natin for today, don't forget to subscribe my channel, DJ May, for more videos like this. And guys, mega love shoutout po pala sa mga solid viewers ng ating channel na always nag-aabang ng vlogs natin, no? So daily or weekly, maraming salamat po pala sa inyong lahat. And guys, hindi natin kakalimutan na i-shoutout yung ating mga DJ May exclusive members na nagpa-member last month and this month. Ayan, so bilang perks, ipineplex po natin sila Berendo Power Video. And guys, meron tayong tinatawag na monthly community post na kung saan monthly pineplex natin sila sa ating community para mas makilala po sila ng ating mga subscribers and bagong viewers. And kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin kayo sa ating vlog for today, meron akong iwan na isang video dito. And of course, DJ May YouTube Tips playlist na makakatulong sa inyo, especially sa mga bagong content creators dito sa YouTube. So yun lang naman guys, maraming salamat po sa panonood and God bless po sa ating lahat.